Sama-sama tayong magiging saksi! Isinuko na ang isa sa dalawang mamahaling sasakyan na Bugatti Chiron na naipasok sa bansa nang hindi dumaan sa Bureau of Customs. Ating saksiyan. 160 million pesos at wala pang import taxes yan. Ganyan kamahal ang pulang Bugatti Chiron na isinuko ng may-ari nito sa pamamagitan ng kanyang abogado. Isa ito sa dalawang Bugatti Chiron na ilang linggo nang pinaghahanap ng Bureau of Customs. Naipasok kasi ang mga ito sa bansa nang hindi dumaraan sa BOC. Natanggap tayong mga information na merong dalawang expensive Bugatti Chiron na umaandar po sa ating mga kalsada dito sa Pilipinas, in which social media is nakaka-capture nga po ito na may mga escorts pang and may mga bodyguards na kasama. Nakita po natin sa ating database na wala pong pumasok na ganitong mga klaseng sasakyan dito sa ating bansa. 500 piraso lang ng Bugatti Chiron ang ginawa ng car manufacturer. Kaya itinuturing itong isa sa pinakamahal at pinaka-eksklusibong sasakyan. Sabi ng may-ari ng pulang Bugatti Chiron, sa Metro Manila lang din niya nabili ang sasakyan. Ang taong yan, hinahanap na rin ng BOC. Pero kung di matutunton ang sinasabing nagbenta, ang kasalukuyang may-ari ang mananagot sa batas. Yes sir, siya po. Kasi based po sa CMTA o Customs Modernization Tariff Act, kung sino po ang may hawak ng smuggled vehicle or smuggled goods, siya po ang sinasabi natin, tinuturing natin na siya yung smuggler. Kung mapapatunayan niya po na talagang hindi naman po siya yung nag-smuggle at talagang nabili niya lang sa totoong tao, kakasuhan naman po natin yung kanyang pinagbilihan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court o ICC. Hindi rin daw papayag si Duterte na basta na lang arestuin siya ng ICC. Saksi, si Salima Refran. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontra Pirada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, muling giniit ni Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang ICC. Sabay babala kung may magpupumilit na arestuhin siya. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humihingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, matyaga pa rin daw maghihintay sa mga susunod na mangyayari. Sa ngayon, nasa political will raw ng Pangulong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya wag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill, I would say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest this person or implement the warrant. So, wag din siyang pakakasiguro. Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Pati yung Kosovo ng Serbia. Yung mga city-states doon sa nagsisid sa
Yugoslavia. Doon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. Knee-jerk reaction kaagad sila eh. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Sabi rin ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na nagsusulong din ng secession, walang pag-aaklas sa mangyayari. Hindi raw ito armed struggle gaya ng ginawa ng MILF at MNLF. Ang masabigat daw ay ang gusto ng taong bayan, kaya hayaan na lang daw na taong bayan ang magpasya. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran, ang inyong saksi. Sa isang resort sa Laguna, natunto ng isang drug suspect na tinutugis ng mga pulis sa San Juan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Mabilis na sumalakay ang pulisya sa isang resort sa Calamba, Laguna matapos itimbre ang target na itinuturong nagtutulak ng iligal na droga. Sa swimming pool, natunto ng mga operatiba ang target na si alias Bongbong. Nang maiahon sa pool, inilayusan ng mga pulis mula sa mga kasama sa resort. Ang Laguna SWAT naman nakaantabay bilang dagdag seguridad. Pinakitaan ng suspect ng warrant of arrest. May warrant of arrest ka. Galing sa Branch 68. May kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, Section 5. Ayon sa mga pulis, kinukonsidera nila si alias Bongbong na regional high-value individual. Ikinubli naman ang kanyang muka alisunod sa request ng pulisya. As rank number 9 and top 8 most wanted person station level. Yung pagkakahuli nitong high-value individual na ito ay makakatulong upang lalo tayong pagiging drug-cleared city. Yung mga remaining wanted person involving sa drugs ay dapat ma-account natin at ma-ikulong natin. Tumanggi magbigay ng pahayag si alias Bongbong. Mahigit 4 na milyong piso naman ang shabu at iba pang uri ng iligal na droga ang winasak ng PIDEA sa Cavite. This is in accordance with the provisions of the anti-drug law where all confiscated dangerous drugs no longer needed as evidence in court. Arestado naman sa bypass operation ng PRO-7 sa Cebu City ang isang 72 anyos na lolo. Nasabat sa kanya mahigit 40,000 piso ng hinilalang shabu. Gate ng suspect, ginagamit niya umano ang shabu para sa iniindang ubo. Hutoy na ko ba nga mulag dugang sumundang kung paghutoy. Una ko nga naabot tayo pa ang daday, makaliktan lang shabu. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Masaganang food trip at iba't ibang gimmick ang tapok sa Binondo, Maynila ngayong inaabangan ang pagpasok ng Year of the Wooden Dragon. Nakisaya pati ang mga fur baby. Saksi si Jamie Santos. Makulay, maingay at puno ng saya ang pagsalubong sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila ngayong taon. Sa Plaza Lorenzo, panay ang picture-taking sa money tree at prosperity wall na ito. Marami ring nagsisindi ng insenso para sa magandang pasok ng Year of the Dragon. Ang ilang mga bata may kanya-kanyang pang-gimmick tulad ng pagsasayaw suot ang kanilang naka-DIY dragons with matching drums pa. Kaliwat kanan din ang atraksyon tulad ng mga superhero character na ito. Punong-puno ng tao ang kahabaan ng ongpin. Samot-saring paninda ang makikita mula sa pagkain, inumin at mga pampaswerte. Isa sa nakasabay naming nag-iikot ngayong gabi, binihisa ng dragon costume ang kanyang fur baby. Pantanggal ng malas! Kaya inabangan namin ng fireworks. Dahil paniwala ring swerte ang kumain ng dumpling sa pagsalubong ng Chinese New Year, di maubos ang tao sa food stall na ito. Lucky po siya. Mabenta po. Patok syempre ang charms na tulad nito na paniwalang magdadala ng biyaya at pangontra sa mga negative energy. Dapat po tayo kasing lucky color. Yung green, emerald green at saka red, yellow and peach po. Pero negosyo naman po sa kulay green ang menu. Anti-bad luck po sa kulay itim, pangontra masasama po. Lucky color natin 2024. Kung ayaw namang makipagsiksikan sa Binondo ngayong Chinese New Year, no problem. Dahil sa Quezon City, may Chinatown din sa Banawe Street. Tikman ang mga sikat na Chinese cuisine tulad ng dim sum, pansit canton, tofu, salt and pepper squid,
pork asado, sweet and sour pork rice, chicken feet at Tausi spare ribs. Mamili ng mga tikoy at mooncake at mag-food trip ulit sa Chinatown Food, Arts and Crafts Fair. Pwede ring mag-selfie sa 21-year-old Filipino-Chinese Friendship Arc. Kung type nyo naman ang immersion sa Chinese culture, pwedeng bumisita sa Shenglian Temple at Chuchi Buddhist Humanitarian Organization. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Dagsa mga tao sa Jones Bridge sa Binondo, Maynila para abangan po ang fireworks sa pagpasok ng Chinese New Year. May kanya-kanya naman silang paniniwala para swertehin ngayong Year of the Wooden Dragon. At saksilat, si Katrina Song. Katrina? Pia Igan, pasado alas 7 pa lang ng gabi kanina ay dagsana ang mga kababayan na natin na nagpunta nga dito sa may Jones Bridge sa Maynila, maging dito sa katabi nito na Pasig Esplanade. Lahat excited at nakaabang sa fireworks display na gaganapin mamayang hating gabi na hudyat ng pagsisimula ng Chinese New Year. Mga magkakaibigan, pamilya at magbabarkada, lahat sila talaga namang excited. Pinili nilang dito sa Jones Bridge mag-abang para sa gaganapin na fireworks display mamayang alas 12 ng hating gabi para sa Chinese New Year celebration. Si Maricel Alvarez at ang kanyang mga kamag-anak, tanghali pa lang daw ay nandito na. Dahil gusto raw nilang magkaroon ng magandang pwesto para makita ang fireworks. Unang beses raw niyang mararanasan dahil galing siya sa Abu Dhabi. Kahit hindi pa kami Chinese, nag-ano rin pa kami na kumbaga nakipag-party rin po sa New Year. Ang ilan naman maaga ring nagpunta para iwas traffic. Naglaan daw talaga sila ng oras dahil sa paniwala nila ang fireworks pantaboy na rin ng malas. Pangpataboy po ng malas, enjoyment, kahit after work, syempre nakakatanggal ng stress, makakakilala ka ng mga taong masasaya. Basta gusto kong makita dahil sa age ko na 67, ngayon ko lang makikita kung ano yung fireworks dito. Pasado alas 7 pa lang ng gabi, ganito na karami ang mga tao na nakaabang dito sa Jones Bridge sa Maynila. Lahat sila nag-aabang para sa fireworks display mamaya. Sa katabi nitong Pasig Esplanade, dagsa na rin ang mga nakaabang. May ilan pa ngang nagpula dahil ito ang swerteng kulay. Naniniwala po sa swerte dahil Chinese New Year po. Kaya dapat naka-red pag Chinese New Year. Prosperity, good health, and swerte. Kaya nagpula kami. Pasado alas 8 naman ng gabi nang isara na ang Jones Bridge para sa mga sasakyan. Alas 10 ng gabi nagsimula namang tumugtog ang Manila City Band. Pia Igan, alam nyo sa ngayon, puno na rin ang Jones Bridge maging itong Pasig Esplanade ng mga kababayan natin na nakaabang para sa magaganap na fireworks display mamayang hating gabi. Magtatagal naman ang naturang fireworks dito ng 10 minuto. Nagsimula na Pia Igan yung Manila Band na tumugtog kanina at ngayon naman kasalukuyang nagaganap ang Dragon Dance Performance. At live mula dito sa Manila para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Ibinida ng pamosong Eiffel Tower na gawa sa palito ng posporo, halos isang dekada ang inabot sa pagbuo nito. Kahit replika lang, tinitikala ang matchstick model ng Eiffel Tower na may taas po, 7.19 meters. At katumbas siya na may 23 talampakan. 8 taon itong binuo ng isang Pranses gamit ang mahigit 700,000 na palito at 23 kilo ng pandikit o glue. Nakuha na niya ang Guinness World Record para sa tallest matchstick model ng Eiffel Tower na dating hawak ng isang Lebanese national. Love is in the air para sa aktres na si Yassi Pressman. Sa isang video, makitang kasama niya si Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte. A beautiful night of love. Ganyan inirawan ni Yassi ang kasal na pinuntahan niya kasama si Governor Luigi. Pero bukod sa mga pictures, pinost ni Yassi ang kanilang kiss to the tune of A Sky Full of Stars ng Coldplay. Noong nakarang taon, sinabi ni Yassi na kinikilala pa nila ni Governor Luigi ang isa't isa. Magkasama naman sila na sinalubong bagong taon sa Vietnam. Napapanood po si Yassi sa hit GMA Prime series na Black Rider. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio.
Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.